Hey, what's up guys? Ron here and welcome to our official first vlog dito sa, ano bang pangalan ng ano natin? Ito yung unang mission natin, ano bang anong pangalan ng vlog na to? Kasi parang ano siya, journey ng pagiging camper van, or di ko alam kung magiging camper van ba tong journey na to, o magiging camper kami, or kung magiging traveler lang. Malalaman natin yan. So ngayon, nag-isip kami kung anong pangalan ng channel namin. So naisip ko una is Madya. Kasi yung Madya is from Bicolano word na ang ibig sabihin is tara, Madya. Pwedeng Madya na, kasi ibig sabihin nun tara na. Or pwedeng Madya lang, tara. Kasi yung una naming pangalan dapat is tara. Tapos ang ibig sabihin nun is traveling and real adventure. Parang ang dami nang gumagamit ng tara. So ngayon, naisip ko pala na tara na lang. So yan, depende sa mapag-usapan namin ni bossing sa likod kung anong pangalan. Ngayon, ang mission namin is makahanap ng magandang mabibilhan ng tire. So maghanap tayo ng gulong, maghahanap tayo ng gagawa ng upuan para sa gitna. Kasi itong kotse ay mayroong ano sa gitna. Ayan, ayan o, kung makikita nyo yan. Gusto namin malagyan ng, alam mo yun, parang pwede lang ilagay siya doon, pwede ring tanggalin sa mas madaling paraan. So ayan, kailangan namin na magagawa ng ano dyan, ng upuan. Tapos ayan, yung anak namin, si boss. Ayan, say hi. Hi! Ayan, si Nero and si Ceris. Ngayon, tara na, hanap tayo ng mabibilhan ng gulong. Ay hindi, canvas pa lang pala kasi wala pa kaming pera. Sige, kita-kita mamaya. Kapag nagpalit ng gulong sa inyo, anong mga freebies nyo? Alignment po. Alignment, wheel balancing. Tapos yung mga wheel weights po, yung mga ganito. Free na rin po. Ano yan? Wheel weights po. Yung tingga po yung nilalagay sa ring. Okay. Okay. Computerized na din. Naituro kayo ng tropa bumili na daw dito Okay daw sa inyo, mas mura kaysa sa inyo. Nitrogen na rin po yung Ano to? nitrogen. Nitrogen. Nitrogen yan yung mga long distance. Hindi siya iinit yung ano na pala to? Kala ko naman hindi pa. Cardio please na po yan. Kaya pala nung hinahanginan ko lang saglit, okay na. Kala ko naman may tube pa. Paano nalalaman na tubeless? Ito po kasi yung van. Dito. Kasi pagka yung may interior, diretso lang po yan. Okay, walang pa ganun. Okay. Pero tingin mo hindi pa naman palitin. Kapal pa, no? Sige, pag-ipunan ko yung rim para sabay na. Yung rim at saka ano na. Saka tawag dito. Rim at ano na, tires na. Parigo. Westlake, ano meron? Well, dito sa Westlake yung van. Ano, no? Yung all-terrain, yung pwede bang... All-terrain. Yung parang ganito yung design sir. Pwede pag nagpalit tayo ng size 50, ganito siya. Size 15. Okay. Pero may size 14 naman kayo. Meron naman po. Meron naman. Okay. Mas Pero, mahal nga lang yun sir. Mas mahal. Mas mahal yun. Magkano yung... Nasa 4.2 yun sir. 4.2. Okay. Kaya. Kasi Mas malaki. Tsaka pang terrain siya. Pang off-road. Off-road pala. Sorry. Ganda. Anong brand to? Westlake? Ito po Sumac po. Pero yung Westlake sir, halos same ng design lang. Okay. Sige boss, thank you. Thank you boss. Sige. Thank you. Ano to? Joven Okay dito. Nai-refer kasi. Thank you kuya. Nai-refer kasi sa akin ng tropa, si Eds. What's up Eds? Nai-refer sa akin, mura daw dito. Ang dami namin kailangan palitan dito. Ito, kailangan ko palitan. Ito. Kailangan namin palitan. Tapos kailangan palinis ko. Ano to? Ayan, dami kaming kailangang i-upgrade at palitan. Pati yung ano namin, matting.
Ganyan lang yung mating namin. So, kailangan paltan niya ng rubber. Merong nire-refer sa akin sa group yung Shark na mating. Sobrang ganda. Nasa 6,500 siya complete set. Dito sa harap, gitna, tsaka likod. Pati yung pinakalikod. So, ayun. Ingay. Sige na, alis na tayo. What's up guys? Nakapagtingin na kami ng gulong para kay Maxine. Kung hindi nyo pa kilala si Maxine itong kotse. So, ang gulong para kay Maxine na babagay sa kanya is worth 3,000 hanggang 4,000 depende sa design. Kasi ang gusto namin medyo pwedeng off-road, pwedeng city ride. So, yun. Siguro after 6 months na lang kasi magpa 5 years pa lang naman yung gulong niya. And sabi nung nakausap ko doon is pwede pa naman yung gulong kasi wala pa naman daw crack, tsaka hindi pa naman siya totally upot. So ngayon pumunta ako dito sa Auto Drift Car Accessories, Car Wash and Detailing. Ayan, paaga ako, alas 8 yung bukas nila. Kala ko kasi abutin ng 30 minutes yung biyahe dito, bilis lang pala, parang mga wala pang 15 minutes from sa amin sa Imus, Bukandala. Yun, so ngayon undercoating ko tong kotse dahil yun nga, kung gagawin ko siyang off-road sa putikan, sa maduming lugar, or hindi naman madumi, parang maputik or basa, muddy, ganon, maalikabok, siguro mas magandang unahin ko tong undercoating dahil tag-ulan din ngayon. Ano ba ngayon? September 21, ayan. So sa mga nagrarally ngayon, good luck guys and ingat. Iwas sa gulo. Ayan. Sana mapanagot lahat ng dapat managot. Ayan. Meron nga akong nilagay dun sa dun sa likod. Ayan. Kung nakikita niya. Ay, hindi. Basta nakalagay dyan. Ayan. Pag kurap, kinukulong dapat. Ayan. So support tayo dyan dahil taxpayer tayo at magulo na talaga yung sistema ng gobyerno dito sa Pilipinas. Sana wag naman maging katulad nung sa ibang bansa na nagkakagulo sila, no? Sana maging peaceful. Dito sa Molino to, Molino Boulevard, tama ba? Ayun, Bacoor Boulevard pala. So Molino tong lugar na to, Bacoor Boulevard, Cavite, Philippines. Ayan. Ano lang siya, dito lang siya sa loob ng Petron. So ayan, hintayin lang natin mag-8. Petron, and then dito sila sa gilid. Ito galing ng Manila, ito galing ng Imus. Hindi pa malala yung ay, ito lang. Nagsisimula pa lang. Ito yung nagkapa na namin kasi mahirap na. Kaya ito nagsisimula na dito no? Pero sa iba okay pa naman. Kaya na, di naman ako yung tumatrabaho ko yung pinapawisan. Ito yung price list nila sa car wash and detailing services. Kaso as of 2023 hindi ko lang sure kung updated to. So guys, nakisawsaw na ako dito. Pakita ko lang sa inyo yung before and after. So ito muna yung before. Ayan. Yan. Mga ibang parts. Ito. Ayan. Lalo masalawang. Ang kalawang na po. Nililinis nila yung ilalim para pag pintura, syempre mas maganda yung kalalabasan kasi kung pipinturahan mo yung isang bagay tapos madumi, baka magbitak-bitak din yung pintura, matanggal din agad. So ayan, kailangan mo linisin yan pag magpipintura ka ng isang bagay. Kaya balita ito pa rin sir. Parang gumanda oh, kanina kulay itim to ngayon silver na. Ayan. Ganito pa nga lang mukha ng bago eh. Paano pa pag napinturahan ito? No. Yung mga ganitong wire kuya hindi naman delikado yan. Sa bagay nababasaan naman yung ilalim eh no.
Hindi naman yun sir, ano naman yan? Yung natutuyo rin naman siya agad. Okay. Wala naman problema. Oo, sa bagay, minsan yun, ano pa yung ilalim eh. Na ano pa sa baha eh. Ang ganda na agad oh. Yan. Maya, balikan ulit natin to pag ano na. Pag blower, after ng blower, ano na, undercoat na. Second coating, first coating. Tapos na yung first coating. Ito yung itsura niya. Mabaho. Nangangalawang na to ngayon, ganyan na. Yan na, okay na. Pero magko-coat pa daw siya ng isa, pang final touch. Ayan. Eto, hindi na daw to pinipinturahan kasi baka hindi na ako makalis dito. Ayan, ganda no? Parang charcoal black. Ayan. Ayan, pinagkaiba. Ayan, tapos ito yung last part ng pag undercoat. So, libre to. Ayan. Pinaka-wash na lang. So, yun guys, tapos na yung pag undercoat tsaka yung pag car wash nitong kotse na si Maxine. So ayun, okay naman. Kasi freebies nila yon yung pag car wash nitong kotse. So ayun, next is hindi ko alam kung yung mating naman. So ayun guys, kita-kits sa sunod na upgrade or update nitong ni Maxine. Guys, Ron here and welcome to Madiana. So ngayon, ito yung third update kay Maxine itong kotse. So ang papagawa ko ngayon is yung AGR. Papalinis ko yung carburetor nitong ni Maxine. So ngayon papunta ako ng Molino kasi nandun ngayon yung isa sa mga trusted mechanic ng Suzuki APV na si Sir Pepe Tatel. Ayun, mamaya mamimit natin siya. Kaya tayo pupunta ng Molino kasi nandun yung isa sa magpapagawa ng APV. So ngayon pumunta na lang din ako doon para less hassle kay Sir Pepe Tatel na hindi na siya pupunta ng Imus kasi taga Imus ako, Molino pa yung pupuntahan. So ang hassle naman kay Sir Pepe kung pupuntahan pa niya ako doon sa Imus. So ayan, baka kasi ma-traffic lang siya kasi masyadong traffic ngayon sa sa Imus dahil may mga karakol na nagaganap. So ngayon update ko kayo maya maya kapag nandun na tayo sa Molino. So ayun, dito na kami sa Molino. Ayan, so Pepe Tatel. Mamaya i-ano ko yung Facebook niya. I-check na, inaoperahan na si Maxine. Sa mga naka-ATV, lalo na sa group namin, sa mga naka-ATV, ayan, si Sir Pepe Tatel in the house sa Cavite. Nagkakalokan pa siya, pumunta pa dito para ayusin yung ATV namin kasi ang hirap magpagawa sa hindi masyadong maano sa ATV eh, parang hula-hula. Yun nga, katulad nun nakatanggal daw yung map sensor. Hindi ko na makaalam kung sinong nagtanggal dun sa mga pinagpagawaan ko. Ayan, nakita pa natin. Tapos yung mga cable kung saan-saan pa nakalagay. Pati yung yung ito mali yung pagkakalagay. Ayan, kasi ito tanggal din. Ba naman yun. Mas maganda kung marunong talaga sa APV. So dalawa sila na alam ko na marunong, si Sir Pepe Tatel tapos si Sir Robert. Sir Joseph na president, maalam din siya. Di ko lang alam kung nagsiservice si Sir Joseph. Si Sir Joseph, sir, nagsiservice, hindi? Yan sir. Yan ang president natin. President, opo. Oho. Pero hindi siya nagsiservice po, no? Maraming alam na. Maraming alam. Siguro nagdi-DIY si Sir yan. Shoutout kay Sir Joseph kasi napagtatanungan ko din yan ng mga kung ano-ano. Sobrang bait pa. Kahit anong tanong mo masasagot. Minsan nga lang late. Late sumagot. Pero lahat nagtutulungan naman dun eh. Kaya kung may mga tanong dun, o may tanong ako na lalo't lalo hindi ko alam yung dun lang nagtatanong lang ako sa group. Kaya tawag dyan, sir?
throttle. Okay, throttle body. I-DIY ko yan, baka masira lang. Malaman ko may isa, mabuo ko na siya, may isa pang hindi na ilalagay, may iwan. So yun guys, kakatapos lang nung EGR na ginawa sa APV ko or kay dito kay Maxine. Hindi ko na na-videoan yung last part kasi nakalimutan ko saan ko nailagay yung battery, tapos ngayon ko lang nahanap at ngayon ko lang naisalang. So pauwi na tayo. Ayun, umokay naman si Maxine. Actually hindi ko pa masyadong ramdam, pero parang mas malakas yung ano niya, yung hatak niya kapag naka-drive lang ako. Mas mabilis siya ng konti, pero ramdam ko na mas umokay siya sa hatakan. Tapos big shout out kay Sir Pepe Tatel and kay Sir Marcelo. Ayan, masyado nila akong binibi sa doon sa pagpaayos kay Maxine. Binigyan ako ng filter. Ayun, dalawa binigay sa akin na filter. Ni Sir Marcelo, tapos binigyan din ako ng ng LED and bulb para sa sa stoplight. Ayan. Kasi ngayon ko lang din napansin na wala na pala yung ilaw ng stoplight. Kasi tatlo yan eh, sa left and right, sa likod, tapos yung dyan sa gitna. So hindi ko na mapansin, pundido na pala, kulay itim na. So yun, binigyan nila ako. Maraming salamat at hindi ko na kailangan bumili ng extrang parts So ayun, bale yung EGR, tapos tinanggal or inano ni Sir Pepe Tatel yung leak doon sa sa engine, kasi meron daw nagli-leak doon. So nilagyan niya ng ano ba tawag doon, beta gray. Ayan, kung sa pagkakatanda ko, beta gray ang tawag doon. So ayun, kailangan nang mapalitan yung gasket and yung nakalimutan ko yung bilog. So ayun, and kita tayo sa next video sa pang-apat na maintenance ito ni Maxine. So ayun, kita-kits tayo sa next update. Bye. What's up guys, Ron here and welcome to Majana ulit. So ayun, ang haggard ko po, parang bagong gising. Ayan. So ngayon, ang update number 5. Number 5 na ba o number 4? Ayan. Update number 5 or 4 natin is nagpatint tayo ng ATV or ni Maxine. Nasimulan na to, meron na siya. Tsaka to, tsaka yung dun sa kabila, dito wala pa. Ito baka tanggalin ko eh. Ayan. Lagyan lang to ng ng medium na tint para hindi masyadong madilim sa harap. So as of now, naglalagay si Kuya Lelong ng dito sa likod naman. Ilang panels na lang ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano? Pinakamahirap daw kasi yung harap. So last part na yun. Yan, dito na sa gilid. Kasi Kuya Lelong, lalagay ko yung page niya sa description sa baba para makontak niyo siya in case na gusto niyo magpa-home service ng pagtitint. Ang pa pala ni Sir is Mandaluyong. Kala ko taga dito lang sa Cavite. Dinayo ko ni Kuya Lelong kasi nag-post ako dun sa mga nagtitint. Meron na nakita mga taga Cavite na nagpapa-service kay Kuya Lelong. So ayan, Lelong kuya, Lelong ka talaga, ayun. So, Lelong. Ayan, Lelong. Kontakin niyo siya in case na gusto niyo magpa-home service ng tint. Lelong gala. Lelong gala. Ako naman, naglilinis ako ng ng mugs kasi sobrang dumi na. Ayan. Medyo nalinisan ko na nga ito eh. Pero ang dami pang dumi eh. So itong tatlo, itong sa harap nalinis. Ito ganda na niya. Nalinis na rin yan. Ayan. So ayun, trabawin ko lang to. Last na mugs. Samahan niyo ako. So ayan guys, tapos na yung last na mugs. Ayan, ganda na. Yung iba kailangan talagang kutkutin eh, natulad nito. Kutkut naman siya. Ayun, tatanggal. Kita nyo ba? Tatanggal naman siya. Walang kutkutin ng kamay. Ayan, okay na. Nakalimutan ko na pala sabihin, no? Ito pala, ito, nakalimutan ko na din siyang i-video eh. Ayan, pinalitan ko na to
Yung luma kasi is bakal. Ngayon, rubber na to. Mas madali siyang tanggalin. Yung luma, napakahirap tanggalin. May parang lock siya dito, somewhere dito. May lock siya dyan. Kailangan na itaas. So, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng luma. Bala, ito guys yung pinaglumaan. Ito yung pinaglumaan. Ano pala to, bakal? Kasi, yun, tutupi siya. Sobrang luma na yun. Sobrang luma at sobrang dumi. Ayan, kinakalawang na rin. Nalagay ko na lang sa description sa baba kung saan ko nabili to. Ayan. Okay naman siya sa lahat ng version ng ng APV. So ayan. So ngayon ang gusto kong mabago ulit dito or mabili is yung ganito. Hindi ko lang kung anong tawag dito eh. Ito, yung pangit na kasi niya. Ayun. Nagbabalat. Hindi ko lang kung nirepaint lang to or what eh. Ayan. Ito din. Pangit pa. Pinantang ko na din to. Ayan. Kasi dati, ito lang ang meron. So bumili na rin ako ng meron dito sa likod yan. Tapos na mag tint. Ayan. So ngayon pag pumunta ka sa loob, maliwanag yan. Di ba? Ayan. Kita yung labas. Pero pag pumunta ka dito, dilim. Yan, lagyan ko na nito. Tagal na to eh, hindi ko na nailagay. Tapos na siya, nalinis ko na rin. Ayan. Ang guwapo eh. Ayan. Medium ano lang to, medium tint. Ayan. Kung makikita nyo may mga parang bubbles pa siya. Kailangan daw ng curing time nito. Sinerch ko na din kay ChatGPT na kailangan talaga ng curing time ng ganito. So parang may mga bubbles daw yan. Tapos yung vision mo dito sa harap, parang tawag dito, bubble yung dating. Parang wavy ganun. So ayan, yung itsura niya. Pinalagyan ko nito kasi para panigurado kung sakaling madilim talaga to sa gabi, meron akong backup. Ayan, magamit ko siya kasi madalas din yung ginagamit ni AirPod. So baka madiliman siya. Ayan, hinayan ako ng dilaw. Pareha dito sa kabila. Ayan, dito. Diba? Ayan. At nga pala, ano ko lang sa inyo na kapag nagpa-tint kayo, huwag nyo daw itataas baba tong salamin. Lahat ng side na inanuhan na nilagyan ng tint, huwag tataas baba, huwag lilinisin agad. Yung labas pwede, itong nasa labas ito. Pero yung itong nasa loob, huwag daw lilinisan. Kaya kung nakikita nyo, may mga parang ano pa dyan eh, parang pinagpunasan. So huwag daw muna gagawin yan. Ayan, mas magandang pabayaan muna sila, tas ilock nyo yung salamin para hindi rin magalaw ng iba. Kung kunwaring lumabas kayo, kasama nyo pamilya nyo, ilock nyo yung yung salamin. Abutin daw to ng 3 to 5 days, depende sa climate. Ayan. So ngayon naman is mainit or medyo cloudy siya. Siguro mga 5 days okay na to. Cured na siya, fully cured. So pag fully cured na siya, wala na yung mga bubbles, pwede nang linisin to. Tapos mas magandang huwag nyong lagyan ng tawag dito, ng takip yung yung kotse nyo. Mas magandang ibabad siya sa araw para, yun nga, para mawala yung mga bula. Para mag fully cured agad siya. Ayan, hintayin ko na lang yung matting. Tinutukoy ko ng isang araw or nung last na video. Ayan, hintayin na lang natin para maganda na siya. Napaka-haggard ko na. Inaantok pa ako. So natapos yung paglagay ng tint around 1:30. Ayan. So ilang oras? 9, 10, 11, 12, 1, 5 hours din. Grabe, ang tagal. So ayun, kita-kits na lang sa sunod na video. Maraming salamat. Paalam. Dumating na yung shark matting. Pakita ko sa inyo. Salang. Ayan. Itatanong sa inyo ni Shark kung meron kayong ganito. Ayan. Ito. Ayan. Make sure na alam nyo kung meron o wala. Yung adhesive. Ito, para dito. Para kumapit siya dito. Diyan nilalagay yan. Tsaka dito.
Baby shark. Ito yung sa likod ng driver. Ayan, may velcro din siya dito. Ayan. Siya dito. Tatlo. Itong velcro. So didikit natin yan dito. Para mas kumapit. Meron din dito eh. Ayan. Siguro kapag sinalang mo na yung nasa pinakalikod. Yan. So ayan. Dito guys sa pangatlong row. Ayan. Nailagay ko na yun doon, madali lang. Pero hindi ito, medyo mahirap siya. So kailangan yung unahin itong part na to. Ipasok nyo sa baba. Paano ko ba ipapakita sa inyo? Finally, natapos na ang haggard ko. So ito na, natapos na yung mating. Ayan. Shark, baby shark. Ganda. Malinis tignan eh. Premium na premium. Linis na lang ng konti. Ganda na. Ayan. So, pakita ko sa inyo sa driver side. Wala nang pinagkaiba. Mas malinis. Tsaka hindi na mangangamoy kapag tagulan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood ng Majana. And see you sa susunod na video. Bye!